Gusto mo bang makatipid sa kuryente pero mahilig kang mag-hot shower? Kung oo ang sagot mo, ituloy mo lang ang panonood. Marami sa atin, kapag naririnig ang salitang solar, ang unang pumapasok sa isip ay solar panels para sa kuryente. Pero alam nyo ba na may isa pang napaka-praktikal na paraan para gamitin ang init ng araw? Ito ang solar water heater. Pero ang tanong ng marami, sulit ba talaga ito dito sa Pilipinas? Halika, alamin natin. So ano nga ba ang isang solar water heater? Simple lang ang konsepto nito. Ito ay isang system na kumukuha ng init mula sa sikat ng araw para painitin ang tubig na ginagamit mo sa bahay. Hindi mo na kailangan isaksak sa kuryente ang iyong water heater para lang maligo ng mainit na tubig. Paano ito gumagana? May dalawang pangunahing component. Una, ang collector panel. Ito yung parang malaking itim na panel na nakikita nyo sa bubong. Ang trabaho nito ay sipsipin ang lahat ng init mula sa araw. Pangalawa, mayroon itong insulated storage tank. Dito, iniimbak ang mainit na tubig para ready nang gamitin anumang oras. At ang pinakamagandang parte, habang may sikat ng araw, halos walang dagdag na gastos sa kuryente para painitin ang tubig mo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benefits. Bakit nga ba maganda itong option? Una at pinakamahalaga para sa marami sa atin, tipid sa kuryente. Ayon sa mga pag-aaral, pwede kang makatipid ng 60 hanggang 80% sa gastos mo sa pagpapainit ng tubig kumpara sa paggamit ng conventional electric water heater. Isipin mo na lang, kung gumagastos ka ng 1,000 kada buwan para sa hot shower mo, pwede itong bumaba sa 200 to 400 pesos na lang. Malaking bagay yan sa budget, di ba? Pangalawa, ito ay eco-friendly. Dahil enerhiya mula sa araw ang ginagamit mo, nababawasan ang iyong carbon footprint. Nakakatulong ka na sa kalikasan, nakakatipid ka pa. It's a win-win situation. Pangatlo, ang lifespan nito ay medyo matagal. Kapag maayos ang pag-aalaga, ang isang solar water heater system ay pwedeng tumagal ng 10 to 15 years o minsan higit pa. Isipin mo na lang yung savings na naipon mo sa loob ng isang dekada. At syempre, perfect na perfect ito sa Pilipinas. Bilang isang tropical country, halos buong taon tayong may sikat ng araw. Kaya naman, masusulit talaga natin ang technology na ito. Pero syempre, para maging patas, kailangan din nating pag-usapan ng mga limitations o yung mga dapat mong pag-isipan bago ka mag-invest. Una, ang initial cost. Hindi maipagkakaila na mas mahal ang paunang gastos sa pagpapakabit ng solar water heater. Para sa isang typical na household system, ang presyo ay naglalaro sa 40,000 hanggang 80,000. Depende sa brand at sa laki ng system. Medyo mabigat sa bulsa sa simula. Pangalawa, depende ito sa panahon. Kung sunod-sunod ang mga araw na maulan o sobrang makulimlim, syempre, mas mababa ang efficiency nito. Hindi kasing init ang tubig na kayang i-produce kumpara sa isang mainit na araw. At pangatlo, kailangan mo ng sapat na espasyo. Ang collector panels at lalo na ang storage tank ay kailangan ng lugar sa iyong bubong. Kailangan din siguraduhin na matibay ang struktura ng bubong mo para kayanin ang bigat, lalo na kapag puno na ng tubig ang tangke. Kung sakaling desidido ka na, may ilang installation tips akong ibibigay. Pinaka-ideal kung ang collector panel ay naka-install sa south-facing na bahagi ng bubong. Dito kasi pinakamatagal tumatama ang sikat ng araw sa buong maghapon, kaya mas efficient ang pag-init ng tubig. Siguraduhin din na professional ang mag-i-install at na-check nila kung matibay ang roof support mo. Ayaw nating magkaproblema sa bigat ng tangke. At isang pro tip, para sa mga tag-ulan o kung may bisita kang darating na kailangan ng maraming mainit na tubig, magandang magkaroon ng electric backup heater. Ito yung maliit na heater na pwede mong i-on kapag hindi sapat ang init mula sa araw. Hindi mo ito gagamitin palagi. Pang-emergency lang, kaya maliit lang ang magiging epekto nito sa bill mo. So, ano ang bottom line? Sulit ba ang solar water heater sa Pilipinas? Ang sagot ay depende sa lifestyle mo. Kung ikaw at ang pamilya mo ay mahilig at madalas gumamit ng hot shower, at gusto ninyong makatipid sa kuryente in the long run, dwedoy na sulit ang investment.
Mababawi mo ang initial cost sa loob ng ilang taon dahil sa matitipid mo sa monthly bills. Pero, kung bibihira ka lang naman gumamit ng mainit na tubig, siguro tuwing may sakit ka lang o kapag malamig ang panahon, baka hindi pa ito ang tamang investment para sa'yo. Baka mas praktikal na manatili muna sa standard electric heater. Sana nakatulong itong video para magkaroon ka ng mas malinaw na idea tungkol sa solar water heaters. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel namin. Sa susunod nating episode, isa na namang solar technology ang pag-uusapan natin, ang solar roof ventilation fans. Ito ay isang cool na paraan para palamigin ang iyong bahay, lalo na sa sobrang init na panahon. Abangan yan! Maraming salamat sa panonood at tandaan maging matalino sa paggamit ng enerhiya. See you sa next video.